Blessed morning everyone. Thank you Lord Jesus for a new day. So, kami po ang Team Jesus Lady Chapter. At ngayon po ay nagsasagawa kami ng street evangelism. Ngayon po ay ang ating speaker for today ay si Sis Marina Riaga. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ako nga pala po si Sister Marina Riaga, isang Team Jesus Lady Chapter. Nandito po kami upang makapagbahagi ng salita ng ating Panginoong Hesus. Bago po tayo mag-umpisa, mag-prayer po muna tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa panibagong umaga. Salamat din po sa iyong protection and guidance, Lord. Salamat po sa kami ay nakarating nagligtas dito sa pinuntahan namin. Dalangin ko po ang may raos namin ngayong araw, ang aming street evangelism, at kami ay makapagbahagi ng mga salita ng Diyos sa aming mga kapatid na nakikinig ngayong araw. Aming Diyos Ama, i-bless mo po kami at yung mga kapatid namin na nandito, and I pray for my protection and guidance, Lord Jesus. May you bless this day in Jesus' name. Amen. Bago po tayo mag-umpisa, mayroon po akong babasahin na 1:14 verse 16. Amo ako andalan, ang kamatuuran, nga ang kinabuhi, waray makakakatuhan amay kundiri pinaagi haagon. Amo at yan akon paliwanag, malinaw na pinahayag ni Hesus ang kanyang pagkakakilanlan at misyon. Sinabi niya na siya ang daan, katotohanan at buhay na nangangahulugan. Siya lamang ang tulay na nag-uugnay sa tao at sa Diyos Ama. Hindi sapat ang mabuting gawa, relihiyon o sariling kaalaman upang makalapit sa Diyos. Si Hesus ang daan dahil sa kanyang sakripisyo sa krus. Ang katotohanan dahil siya ang nagpapahayag ng tunay na kalooban ng Diyos. At ang buhay dahil sa kanya namumula ang spiritual at walang hanggang buhay. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus, nagkaroon ang tao ng tunay na ugnay sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Kaya mga kapatid, wag po tayong mapahala. Hindi po tayo nag-iisa. Lagi nandito ang Panginoong Hesus upang para niya tayo damayan. At gagawin niya ang lahat para sa atin. Ang Diyos Ama ang katawagan ko at gagawin po natin ang bukal sa ating kalooban at isip. Sapagkat binibigay ng ating Diyos Ama ang the best para sa atin. Kaya mga kapatid, hindi po humingi ng patawad sa ating banal Diyos Ama na tagapagligtas. Siya lang ang makakaunawa at makakatulong sa atin mga kapatid. At higit sa lahat,
ang Diyos Ama ang maging sentro ng ating buhay, mga kapatid. Naman tayo sa 1:3:36. Ang nagpapakita ng pagtuhan na may kinabuhi nga waray katapusan. Ang diri na subutaan at diri magdagaada hing kinabuhi, kundi ang kapungot han Diyos, nagpapabilin haiya. Ito po ang sabi, binibigyan din ng talatang ito ang kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod kay Jesus. Ang taong naniniwala sa anak ng Diyos ay mayroon ng ngayong buhay na walang hanggan. Ngunit ang tumanggi at hindi sumusunod kay Jesus ay nanatili sa ilalim ng kaparusahan ng kasalanan. Hindi ito dahil ayaw ng Diyos sa tao, kundi dahil tinagihan niya ang tanging paraan ng kaligtasan. Pinapakita ng talata na ang desisyon ng bawat tao tungkol kay Jesus ay may malaking epekto sa kanyang buhay, ngayon at tinaharap. Mga kapatid, mga minahamahal na kapatid ng Panginoon Jesus, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil inyong kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan at pamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong panalig sa katotohanan. Dito na po sa Roma 6:23. Kay ang bayad han sala amuan kamatayon, ang hatag han Diyos amuang kinabuhi nga waray katapusan, nga ada kan Kristo Jesus nga aton Ginoo. Ipinapakita ang maliwanag na kaibahan ng bunga ng kasalanan at ang biyaya ng Diyos. Ang kasalanan ay may kabayaran at ang kabayarang iyon ay kamatayan. Hindi lamang pisikal kundi espiritual na pagkakahiwalay sa Diyos. Ngunit sa kabila nito, ang Diyos ay mahabangin at mapagmahal. Sa halip na hayaan ang tao na mamatay dahil sa kasalanan, naghandog siya ng libreng kaloob ng ang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ang kaligtasan ay hindi binibili o pinaghihirapan, kundi tinatanggap bilang regalo mula sa Diyos. Juan 1:12. May ada kumarawat od haiya, sanglit inihatag haira ang katungod in pagkaanak ng Diyos. Ipinapakita nito na ang dakilang pribilehiyo ng pagtanggap kay Jesucristo, ang sinumang tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang isang mananampalataya ay hindi na lamang nilalang ng Diyos, kundi bahagi ng Kanyang pamilya. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi bunga ng dugo, tradisyon o relihiyon, kundi ng pananampalataya kay Jesus. Dahil dito ang pananampalataya
sampalataya ay may bagong pagkakakilanlan, bagong buhay at pag-asang walang hanggan. Hallelujah, Jesus. Ito naman po sa Juan 3:16. Kay hinigugma kudhan Diyos ang kalibutan, iginhatag niya ang iya bugtong nga anak. Basi diri unta mamatay ang nga tanan nga nasarig ha iya, kundi maangkon handayon nga kinabuhi. Oy! Itinituring na buod ng mensahe ng Ebanghelyo dahil ipinapakita nito ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kahit ang tao ay makasalanan at lumalayo sa Diyos, hindi siya tumitigil sa pagmamahal. Pinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buktong na anak na Jesucristo. Ang layunin nito ay hindi upang parusahan ng tao, kundi upang iligtas siya mula sa kapamakan ng kasalanan. Ang sino mang sumasampalataya kay Jesus, buong pusong magtiwala at tumanggap sa Kanya, ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos Ama. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Panalangin ng pagsisisi. Panginoong Diyos, lumapit po ako sa iyo. Nang may kabang loob, inaamin ko po na ako ay nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Humingi po ako ng tawad at taos-pusong nagsisisi sa aking mga kasalanan. Naniniwala po ako na si Jesus ang namamatay sa krus para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay upang ako'y magkaroon ng bagong buhay. Tinatanggap ko po siya bilang aking tagapagligtas. Linisin mo po ang aking puso, baguhin mo ang aking buhay, at tulungan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Mula ngayon, ikaw na po ang susundin paglilingkuran ko. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal at kapatawaran. Ito po ang aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat po at maayos po na iraos namin ang aming street evangelism ngayong araw na ito. Maraming salamat din po, Panginoong Hesus, na iyong ibinigay na lakas at magandang panahon at salamat din po ay muli kami makapagpahagi ng iyong mga salita. Panginoong Hesus, salamat din po sa kapatid na nakinig sa amin, naway maging aral po sa ating lahat, mga kapatid, ang aming mga salita at maging bukas po ang ating puso at isipan.
upang mangusap po sa atin at maunawaan ang mga salita ng ating Diyos Ama. Guide me always, Lord Jesus and Holy Spirit. To God be the glory and honor and Almighty alone. In Jesus' name, Amen. God bless everyone. Jesus loves us. Amen. Thank you, Sis Marina, sa iyong napakalandang pagbabahagi ng iyong mga salita. Sana'y i-bless ka at iyong pamilya at lahat ng nakinig. Salamat.